Okay, dito tayo sa episode 2 ng Unemployment Diaries. So, sabi nila kapag wala kang trabaho, kailangan instant noodles lang ang kakainin mo. O kaya tuyo, o kaya itlog. Pero bago ko kasi nawalan ng trabaho, marami naman yung ref namin. Kaya, ma-maximize ko lang. So, gagawa tayo ngayon ng sandwich. Meron ako ditong skinless longganisa. Personally, ito yung skinless longganisa na may binalot sa parang plastic wrapper ng ewan ko, ice candy ba to? Anyway, wala malinis yung kamay nyo, naghugas naman ako. So, gugupitin nyo lang itong taas. Tapos, gupitin nyo itong pahaba. Isang diretso lang ganyan. Mainam na frozen yung longganisa nyo or galing sa freezer para hindi siya labsak. At the same time, nagpapahit na ako ng kawali dito para diretso prito na lang. Masarap tong skinless longganisa na to kasi garlicky siya. Tsaka hindi siya sobrang tamis. Yung iba kasi yung skinless longganisa sa palengke napakatamis eh. Mahirap din iluto nun kasi hindi mo matansya kung yung longganisa ba yung may mali o yung malakas ba yung apoy ko. Tsaka meron tayong bawang. Ito ang bawang pang ano yan eh. Pang neutralize ko yan sa mga kung ano-ano dito. Gusto ko lang mas garlicky pa yung taste. So hihiwain ko lang yan. Tapos set aside. Tapos meron akong itlog. Gagawin ko lang dyan ay babatihin ko yan. Pero meron tayong secret component. Meron pa ako ditong leftover yogurt. Ito yung ginawa ko 3 weeks ago. Tuturo ko next time kung paano gagawin nito. Ang kakailangan ninyo lang ay leftover nito, yung tira nito, siguro 2 to 3 tablespoon. Tsaka gatas. Kailangan yung gatas ay may UHT processed na branding. Para sa gayon, hindi nyo na kailangan pakuluan masyado. Halo nyo lang to. Cover for 8 hours outside the ref. So, yun na. Anyway, balik tayo dito. Kuha lang ako ng ganito kadami para sa isang itlog. So, hindi mo na kailangan yan asinan kasi nga maalat na rin yung ating longganisa. So, bati-bati lang. Mag-curdle yun ng konti kasi galing nga sa ref eh. Pero, okay lang yan. Konti lang kasi dapat hindi mo ino-overbeat or else pag niluto mo yan, para siyang mapagmumukha siyang pancake. So, ito na muna. Ito na muna yung ating itlog. Ating mantika. Okay lang, ganyan-ganyanin na. Dahil halu-haluin na. Ito may ito leftover na mantika na ginamit ko kahapon para gumawa ako ng burger steak. Okay lang yan na ganyan karani. Ox lang yan. Hugasan natin ito. Yung ginamit natin na bowl. Tapos set aside lang. Para naman medyo elevated yung kinakain nyo, hindi yung lagi kayong nakaasa kay Jollibee at kay McDo at kay Angel's Burger. So, ito na yung longganisa. Pwede mong dagdagan ng konting mantika
Para lang hindi siya lumikit. Tapos, nag-chop nga ako ng garlic kanina. Higay ko na itong garlic. So, mamaya i-assemble ko to. Ayan. So, yan na yung ating longganisa. Seasoning. So, ang hinahanap ko na texture dito ay medyo mag-cross lang yung edges niya. Kagandahan pala sa longganisa na nabili ko. Ano to smoked na. So, okay lang siya na hindi mo din lutuin. Pero, syempre, as Filipino, gusto natin yung medyo nagka-caramelize pa siya. Ayan. So, tutustahin ko lang ng konti yan. So, yun. Luto na yung ating longganisa. So, ngayon, luto na yung ating longganisa. So, gumamit lang ako ng skinless longganisa. Niluto ko sa sarili niyang mantika. Nilagyan ko ng garlic para mas garlicky. Tapos, kanina nagbati tayo ng itlog. Nilagyan natin ng yogurt para medyo fluffy. Hindi ko na nalagyan ng asin yan kasi maalat na yung longganisa natin. So, para di tayo mapasok, gagamit tayo ng mahiwagang fork. So ako gusto ko lang siyang i-hatiin sa gitna. Kung naamoy nito, shit, ang bango nito. What's a good thing about this longganisa, smoke na kasi to prior ko palutuin ng prito. Pinrito ko lang siya kasi gusto ko siya na mayroong caramelized portion. Yan tulad yan, caramelized. So kung gusto nyo ibalik, pwede rin naman. Butterfly nyo lang. Parang yung mga ginagawa sa putlong. Total, relatively mainit pa rin naman tong ating kawali. Yan. Tapos, kuha tayo ng tinapay. Meron may nagpadala ng tinapay from Kuwa Bakery. So, ito ay multi-seeded or multi-seed nila. Pero may favorite ako Tsaka na ibubulong kung sino. So, bubuksan natin to. Ito ay sourdough. Ang sourdough ay fermented dough. So, wala rin siyang sugar. At medyo maasim to actually. Pero marami siyang seeds. Wala kayo ganito, okay lang kahit tasty. Wala namang magagalit. So, yan. Tapos, meron ako ditong sandwich spread. Wala tayo ng konti. Para lang magkaroon ng body yung ating sandwich. Tapos, spread out mo lang. Hindi naman to kailangan sobrang ganda kasi ikaw rin makakain to. Di mo ito bibenta. Wala lang. Something made from scratch lang. Tapos, kunin mo tong iyong longganisa. Pwedeng ganyan. Pwede rin ako patihaya. Bahala ka kung saan ka masaya. Yan. Ko, sarap. Tapos lagay mo yung iyong itlog. Oh. Ewan ko na lang kung hindi ka pamahalin ng asawa mo nito. Lalo. Tapos, dahil ito matamis, maalat, walang lasa, ito maasim.
lalagyan natin ng konting crunch, asim anghang. So, gagamit tayo ng kimchi. Ang balance lang, at least may gulay ka. So, lalagay ko ito sa taas. Yan. Sabi ko nga, hindi kailangan maganda yung tinapay. Kung ano lang tinapay meron kayo. Pwede nga ito kahit tasty, kaso wala kaming tasty ngayon. Tapos, sarado mo. Oh, sarap po. Pag binili mo sa labas yan, siguro pag sourdough, kulang-kulang 230 pesos yan. Pero kung taste yan, pero masarap yung langganisa mo, tapos may kimchi ka pa, mga 180 yan sa labas. So, syempre, wala tayong pangkain sa labas. Sabi ko nga, kaya ako gumagawa nito para ipakita ko sa inyo na kaya nyo gawin dito, hindi nyo na kailangan kumain sa labas. So, kukuha ka ng kutsilyo. Ang tamang paghawak ng kutsilyo ay itong tatlong daliri mo, ilagay mo dito sa ilalim. Tapos ito, ilagay mo dito. Ganyan. Para hindi ka masugatan. So, hihiwa ka na ngayon. Medyo maganit lang to kasi itong tinapay eh. Lumalaban to eh. Oh. Ayan na. Ganda ng layering, di ba? Butya, edi ang sarap nito. May breakfast na ako. Edi ang saya.